Hello friends! Hi everyone, mga kabataan. Welcome to this worship day and welcome to beautiful Sunday where we will hear God's word to speak to us today. So if you're ready, let's go to our topic. Today is a very important day because to me, this is an opportunity to give to you some things that made the difference in my life. Sa araw na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga bagay na kailangan nating maunawaan tulad ng dating hindi ko naunawaan na ngayon ay nagbigay sa akin ng pagbubukas ng isipan. Ngayon mga kaibigan o mga kapatid sa pananampalataya, ang panahon sa ating buhay ay binigay ng may kapal o ng Diyos sa atin, no? At alam natin na may mga lumilipas na panahon nung tayo po ay panganak at ngayon na tayo ay nandito na sa edad na ito and to go further or farther sa ating buhay, tayo po ay darako dun sa lugar kung saan tayo ay mawawala na rito. Ngunit nais ko pong ang ibahagi sa inyo ay yung mga panahon na tulad ng ginawa ng Diyos para sa kanyang ah, kaunawaan na ibigay sa atin, no? At ito ang ginawa niyang mga panahon na sinasabing ang ating Diyos ay Alpha and Omega. Ibig sabihin alam niya yung ah, pag-umpisa at sa katapusan. Alam na po niyang lahat ito. At kung naniniwala po tayo dito, ang mga pangyayari sa ating buhay sa mundong ito, alam na ng Diyos, no? Sa kanyang ah, mga mata. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tingnan po natin yung panahon na lumilipas. Natapos na po yung lumang tipan at yun po yung mga pinili ng Diyos na mga subject niya o mga pinili niya para ah, ito ay ipakita niya sa atin, no, na mga nandito sa panahon na ito, sa bagong tipan. Ngayon, ang sinasabi po sa Bible ay meron pong mga lumipas na panahon. At ito po yun dun sa sinabi natin kaninang Old Testament na sila po ay sa ilalim o napapailalim sa batas na binigay ng Diyos. At sila po yung mga Israel at Hudyo na mga tinawag ng Diyos upang sila ang magpakita ng klase ng pagkakilala nila sa Diyos dahil ang Diyos muna ang nagpakilala at tumawag sa kanila upang maintindihan nila na merong nangangalaga sa kanilang buhay at mangangalaga sa kanilang buhay dito sa mundong ito. So, tayo po ay mag-umpisa na pag-aralan yung panahon ngayon na nandito na po tayo sa New Testament at meron pong kung narinig niyo po ang magandang balita na mula sa Diyos at ito ang pananampalatayang tinakda para sa mga tinawag naman ng Diyos sa panahon na ito at ito po yung ating tutunghayan. Okay? Tayo po ay dumating sa panahon na ito kung saan tayo ay nasa church age, no? Ito pong age na to, pareho ng ating sinabing buhay na ikaw ay pinanganak at merong hangganan. Ganun din po yung kapanganakan ng church. Kasi nung lumang tipan po, kung ating pong titingnan, no, meron pong tabernakulo, meron pong templo, at ito pong mga templong ito o templo na pinahayag nung panahon ni Jesus, ito po ay nasira na sa Jerusalem. At nung siya ay namatay, alam po natin na after 70 years, ang templo pong ito at ang Jerusalem ay winasak po ng mga Romano. Okay? Yun po ang ruling law nung mga panahon na yon. So nung nasira po itong templong ito,
Ito na po yung panahon na sinabi ni Jesus na meron pong panibagong, ah, itatatag siya. Sabi niya, "I will build my church." So ito pong age na 'to kung saan nag-umpisa ang, o nagsimula ang, church birth at yung age ng church, magtatapos po tayo, sa age ng church na ito na sinasabi na meron pong, rapture at makikita po natin sa ating, tutunghayan na verses yoon, 'no. Samantala ito po yung sinasabi na apostasiya or apostasy, kasama po nito kung nakikita po natin na ang ating, monitor na nagsasabing pong, apostasy and suffering. Ito na po yung, panahon na inaantay ng mga nakakilala sa Panginoon at nasa Panginoon ngayon na tinuturo at kailangang malaman ng mga Kristiyano dahil meron pong, panahon na ito na nandito na po tayo at ito pong panahon na ito yung great falling away. Ito po yung pagrerebelde, ito po yung pag-aabandona, at ito po yung suffering at yung, samantalang ang buhay natin talaga ay may mga sufferings ano. Pero ang mas mahigit po ang suffering na ito na sinasabi rito, if you fall away from the faith, sa pananampalatayang iisa lamang at makikita po natin 'yan along the way. So yung mga nag-aabandona o nag-iiwan ng kanilang pananampalataya, ito po ang ating tutunghayan. One who has fallen away from the faith. Pareho po ng sinabi dito sa 2 Timothy 4:10, 'no, si Demas nakasama po ni Apostol, Pablo nung panahon na yon, 'no, having loved this present world. So ibig sabihin, nandun pa siya sa aspeto ng, pag-ibig niya o pagmamahal niya dito sa mundong ito, 'no? Kasi nandito pa tayo sa mundong ito at kung ating pong titingnan na napag-aralan at, naituro ko na po ng maraming beses sa iba 'no, at kung ito yung first time mo, yun nga po ang Kristiyano po, meron na siyang pong bagong buhay na kasama ang Diyos. Okay, so ang sinasabi po rito si Demas ay hindi po niya napagtagumpayan yung pag-ibig niya dito sa mga bagay na nasa mundo pa, and has deserted me. At makikita rin po natin ang ibig sabihin niyan later on, ano? I-explain po natin. So sa 2 Timothy 4:10, yan po ang sinasabi. Iniwan niya po yung pananampalataya. Iniwan niya po yung kanyang gawain na kasama ang servant, ah, na tinawag ng Lord na maging apostol para sa mga Hentil. Nagumpisa dahil Hudyo si Pablo, although nagumpisa siya sa mga Hudyo, ngayon po ay, dahil sa nais ng Diyos na binigay sa kanya na command or mandate, siya po ay, nagpapahayag sa mga Hentil upang ang Hentil ay magkaroon ng part sa pagtawag ng Diyos upang sila'y maligtas din at ah, makatanggap ng mga biyaya na ibinigay niya do'n sa mga, Hudyo noong mga panahon na 'yon. Okay, so kung ikaw ay namumuhay ngayon sa pananampalatayang 'yan, ikaw ay ang aking dalangin, ikaw ay magpatuloy. So sa ating pong, tutunghayan, para maintindihan po natin na itong coming time na ito 'no, nakikita natin ano at, kung titignan niyo at babasahin niyo, ito'y sa pagbabalik 'no, ng ating Panginoon. So yung pagbabalik niya, hindi po ito yung second coming. Ito lang po ay yung pagbabalik upang ipunin niya at makasama niya dahil meron pong darating na dilubyo, meron pong dadating na galit ng Diyos na ayaw niyang masama ang kanyang church, yung kanyang piniling, mga kapartner niya. At ang church, kung nalalaman po natin, yan ang bride of Christ. Sila po ang church po, yung katawan ni Kristo. Ito po yung lupon o yung, nagkakaisang mga anak ng Diyos doon sa mga sinabi niyang salita niya na bukod sa nakikinig, ito po ay ginagawa nila sa kanilang buhay. Kaya nga makikita natin dito yung pagtitipon, ibig sabihin ito po yung gathering together.
'no? Parang yung, magsisimba ka sa linggo, eh, yung mga nagpupunta sa kapilya, eh, sila po ay, nagkakaisa. Do'n sa araw na yon, dahil yun po ang araw na tinakda ng Diyos upang siya ay sambahin. So kung ikaw ay isang, tunay na, anak ng Diyos at ikaw ay pinananahanan ng kanyang espiritu, ang sinasabi po dito, nagtitipon po sila sa isang lugar. So ito naman pong sinasabi rito sa Second Thessalonians 2:2 and 3, makikita po natin yung pagtitipon sa pagsasama ng Diyos at ng mga pinili niya, ay mga tumanggap sa kanya at, mga nakipag-isa sa kanya, ito po yung, mangyayari, 'no? At ito po ang ating iniintay na mangyari sa inaabangan nating, panahon na ito, kung saan marami po ang umaalis sa pananampalataya na sinasabi ng verse natin kanina, 'no, tulad ni Demas. Okay, so kung titignan natin yung verse 2, eh, talagang nagugulo at manggugulo ang kalaban o ang kaaway ng Diyos sa iyong isipan. Then siya gumagawa minsan ano, binibigyan ka niya ng palaisipan o pagiging bahala, 'no? Ikaw ay, nababagabag sa mga nakikita mo nangyayari, natatakot ka. Ngayon, itong araw na sinasabi na dumating na ang araw ng Panginoon, eh, hindi tayo dapat, magtiwala o maniwala sa kahit na sino mang nagsasabi 'no, na, ah, pahayag o pangangaral. Kung hindi meron po tayong, nakalagak 'no, o binigay sa ating, kaunawaan na ito po ang ating pong titignan. At ito po'y sinulat na nasa Bible na at ito'y nakahanda upang hindi tayo malinlang o hindi tayo ma-sway sa mga bagay na, magdadaya o magbibigay ng, ah, kakulangan sa ating kaunawaan, 'no? Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia at hindi ka nagpapatuloy, ito po yung isang puntos upang ikaw ay madaya dahil may mga tao po na inuutusan ng, kaaway ng Panginoon, 'no, upang ikaw ay, sirain ang iyong, at guluhin at ikaw ay mabahala sa mga nangyayari sa panahon na ito. So, 'wag tayong magpadaya, 'no, at sa anumang paraan kahit sino, 'no, na ang nagsasabing ito na yung darating na ang araw ng Panginoon, malalaman natin kung nandiyan na yan, kung itong sinasabi po na falling away, the great falling away ay mangyari at nandito na po tayo. Kaya alam na po natin na itong paghihimagsik na ito laban sa Diyos, eh, makikita mo na sa mga taong mas mataas ngayon ang antas o level ng kanilang, pagrerebelde sa Diyos. So, ito po yung sinasabi sa First Thessalonians ano, na yung meron pong gathering at meron pong manggugulo sa iyo, pero meron po tayong, sinabi po na, hope 'no, na alam natin na nakasulat. Kaya nga po itong Day of Christ na sinasabing is at hand, nandito na po tayo. So, ang, ating pong reference, eh, itong ating binabasa at nakikita na po natin na nangyayari ito sa, panahon natin ngayon, 'no? At marami pong umaalis sa tunay na pananampalataya at marami po ang nalilinlang sa panahon na ito. Okay, so, dumarating ang araw ng, na darating na po yung son of perdition, 'no? Ito po yung, manlilinlang o antikristo. So, dito po sa susunod nating, verse sa Hebrews 3:12 'no, mga sulat po ito para sa mga Hebreo, bagaman sa Hebreo makikita natin ito ay, para sa ating panahon din na church age.
Kasi kung titignan natin po yung konteksto nito, sinulat po ito para sa mga Jews o sa mga Hebrew people. Kaya Hebreo po yung title niya, no? At dito po makikita natin na kailangan din po nating ma-interpret po ito sa panahon natin sa church age. Kasi itong panahon na ito, sinasabi ay nasa tribulation na po sila, yung mga Hudyo. Para sa mga Hudyo po ito eh. Pero makikita rin po natin dito na pwede natin i-take to as yung time natin ngayon na hindi pa dumadating yung ah, tribulation. Okay? O yung dadating na mabigat na ah, pagpapahayag, no? Dahil naalis o umalis na tayo dito halimbawa, rapture na, dumating na itong time na sa mga Hudyo naman pumaling ang Diyos. Okay? So kung gusto niyo maunawaan yung sinasabi ko, no, meron po tayong pag-aaral niyan. At lagi ko pong pauunawa sa inyo na yung mga time na yan na ang tawag po natin dispensations. Okay? Yung mga dispensational issues diyan sa mga panahon na binibigay sa atin ng Diyos at nandito tayo sa panahon ng church age, ipapaliwanag po natin 'yan unti-unti. So, sabi po rito sa Hebrews 3:12, no, mga kapatid, ingatan niyong 'wag maging masama ang sino man sa inyo. So, anong sinasabi nito? Yung ating pong mga kasama, no, ay kailangan pag-ingatan natin dahil pinapangalagaan din po natin sila dahil yun ang sinabi ng Diyos ano, magsama-sama tayo magkaisa upang pangalagaan natin ang bawat kasama natin sa pananampalataya, no? Sino man sa inyo. Okay, so kung nakikita mong lumalayo yung isang Kristiyano o yung isang na nakakasama mo 'no, anong gagawin mo? At alam mong mananampalataya siya, oo, bibigyan mo siya ng warning. Bibigyan mo hindi naman warning na matindi ano, ah, sasabihan mo siya, i-encourage mo siya 'no, dun sa pananampalataya na para hindi siya lumayo lalo. Lalo kang ikaw, dahil kaibigan ka niya o malapit siya sa'yo, kahit hindi man siya malapit sa'yo, gagawa ka ng paraan upang maging close kayo. Para meron kang fellowship sa kanya. Okay, dito tayo tinawag ng Diyos to have fellowship with Him and to have fellowship dun sa ating mga kasamahan sa pananampalataya. At sabi nga dito, ah, ingatan natin sila upang 'wag nilang talikuran ang ating Panginoon, 'no? Lalo na iniingatan natin sila na pareho ni Demas ano, umalis dahil love niya yung world. Ay pagka ikaw ay umalis na, yun ang mahirap na kasi nagsolo ka na. So dito sa verse 13, sa halip magtulungan kayo. So ito yung ating issue dito. Nagtutulungan ba ang mga Kristiyano today? So kung hindi, kung ikaw ay hindi at ikaw ay linggo-linggo lang nasa kapilya o 'pag meron lang affair, may birthday, may ano, ibahin mo yung iyong ah, aplikasyon 'no. Sa halip magtulungan kayo. So paano kayo magtutulungan if you do not have that closeness 'no? Wala kayong genuine love for one another. Yan pa naman ang sinabi ng Diyos 'no, na magmahalan kayo, tulad nung ginawa niyang pagmamahal 'no, na binigay niya sa atin. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. So ibig sabihin, wow, ngayon 'no, kasi mamaya iba na, upang walang sino ang madaya sa inyo. So importanteng maingatan natin ang bawat isa 'no. Kaya nga hiwatig ako, ako naman sinasabi ko halimbawa sa aking anak o sa malapit sa akin ano, sinasabi ko yung katotohanan ano, at sinasabi ko yung sinasabi ng verse halimbawa na magko-quote ako ng verse, ito yung sinasabi ng Panginoon. Now kung ikaw ay lalabag dito at madadaya ka dahil sinunod mo ang iyong sarili, ang iyong naiisip, ang
ah, inaakala mong advice sa'yo ng ibang tao, ito ay, ibang, aspeto ng pagiging, umpisa na ikaw ay malayo sa sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita at ikaw ay 'pag naumpisahan mo 'yan, ay ito na yung paraan upang ikaw ay mahikayan, paalis o palabas ng pananampalataya. So, tingnan po natin yung salitang exception ano. Maganda po yung salitang exception kasi dalawang dalawang ibig sabihin niyan, eh, exception, 'no? Ibig sabihin sa Tagalog pagbubukod o bubuklod, 'no? At ang, ah, paghihiwalay, 'pag titingnan natin 'yun 'no, nang tayo ay maging, anak na ng Diyos, nung ikaw ay tinanggap mo ang salvation by grace through faith, ikaw ay sineparate ng Diyos. Ito ba yung ano 'no, sineparate ka niya para sa Kanya 'no, at ikaw ay umalis do'n sa lugar kung saan yung mga dati mong ginagawa ay, sa tinuturo na sa'yo ng Diyos na bago 'no, nasusolusyunan ngayon ang mga bagay na dating ginagawa mo, sineparate ka na ng Lord. Lumayo ka na rito, parting or disunion, hindi ka na kasapi ro'n, hindi ka na kasama do'n, na-estrange ka na ro'n, ibig sabihin, eh, ikaw ay, hindi na do'n, naglalakbay sa lugar na 'yon. Ito'y severance 'no, 'pag sinabi mong severance, eh, inalis ano, kumbaga sineparate ka na ng Lord. Lumayo ka na rito, parting or disunion, hindi ka na kasapi ro'n, hindi ka na kasama do'n, na-estrange ka na ro'n, ibig sabihin, eh, ikaw ay, hindi na do'n, naglalakbay sa lugar na 'yon. Ito'y severance 'no, 'pag sinabi mong severance, eh, inalis ano, kumbaga sa may yung kamay mo ay merong, gangrene at ito ay, kailangang putulin, ito yung severance, tinanggal 'no. Hindi pagsasama, at kataliwasan, hindi pagsasama, kataliwasan. Omission, left out or excluded, tinanggal ka, okey. So, tinanggal ka ng Diyos sa mga gawaing yon, ay you are left out kasi nga hindi ka na kumbaga sa ano 'no, yung mga kasama mo dati, hindi ka na, in, okey? Out ka na sa kanila. You have been excluded from them. So, napakagandang tingnan ang, aspeto na 'to dun sa positive side na ikaw ay nakipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil tinanggap mo yung, kaligtasan na nagmumula sa Kanya at ito ang Kanyang salitang nagbabago sa iyong, buhay. Kaya nga itong sabi sa 2 Timothy 3:16-17 na ang lahat ng kasulatan o ang Bible po, mga kasulatan niya sa iba't ibang panahon, 'di mo ba? From the Old Testament to the New Testament to the future, makikita natin na itong mga bagay na ito ay sinulat na ng Panginoon upang matuklasan natin. Kaya nga po meron tayong timeline, eh. At alam na po natin ang timeline na sinasabi ng Panginoon at ito'y nahayag na. At ito ay kung iyo ang babasahin at bibigyan ng masusing, pagtingin at, ikaw ay, merong tamang puso 'no, ah, and taking everything seriously. Kasi kung wala wala kang puso, eh, iba ang, pananaw na nakikita mo 'no, dahil makikita sa puso mo kung ikaw ay seryoso at, ikaw ay nagpapatuloy 'no, at ito ay makikita mo sa sarili mo at sa buhay mo kung ikaw ay nagkakaroon ng responsibilidad at yung accountability. May pananagutan, ayun. So kung ikaw ay may pananagutan, meron kang responsibilidad, eh. Binigyan ka ng Diyos ng responsibilidad. Meron kang pananagutan dun sa binigay sa'yo. Pareho ng sinabi na, "Uy, binigyan kita ng, isang talent."
Kasi merong 3 talent, may binigay na 5 talent, okay? May 10 talento na makikita natin sa Bible, pinagkaloob ng Diyos. Ngunit yung isa, hindi niya po ito binigyan ng halaga, kundi ang ginawa niya, ito'y tinago niya. Okay, so hindi po yan ang ating topic, ngunit sinabi ko lang, yung responsibilidad na dahil binigyan ka, supposed to be accountable ka sa binigay sa'yo. Ikaw ay may pananagutan. So kung meron kang anak, pananagutan mo na ang anak mong ito ay iyong pangalagaan at bigyan ng warning, bigyan na siya ng kaunawaan upang makita niya kung ano yung katotohanan. At ang sabi rito, ang lahat ng kasulatan. So wala po tayong lusot dito, no? There is no exception, no? Sa mga nakarinig at na dumidinig ng salita ng Diyos, ano? Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ibig sabihin, hiningahan niya 'to. At kung ika'y may hininga ng Diyos, abay mabango ang hininga mo. Makikita ngayon yung halimuyak ng hininga ng Diyos sa buhay mo at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So, alam natin na kung ang ating buhay ay maganda sa paningin ng tao, ito'y mabango sa harapan ng Panginoon. At ito'y kalugod-lugod sa Kanya sa pagtatama sa maling katuruan. So dito tayo tutunghay, eh. Dito natin nakikita kung tama yung ating doktrina, no? Yung mga ibig sabihin ng doktrina, katuruan, yung mga tinuro sa iyo sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So dito ka ngayon mag-exercise. No, kung Christian ka na, ito yung pagsasanay upang yung buhay na pinipili mong ah, mabango para sa Panginoon, ito ngayon yung katuwiran na meron tayo na pagharap natin sa Diyos, tayo ay bibigyan ng regalo ng Diyos o ng reward or ng crown ng Diyos para sa ah, walang hanggan na record ng na ikaw ay naging matuwid at ikaw ay haharap sa Diyos sa panahong darating, no? Upang maging i-take account, ano, dahil we will be taking account dun sa ating mga ginawa dito sa lupa. Okay? If this is fruitful. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat, handa sa lahat ng mabubuting gawain. Hindi ba napakaganda, no? Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, no? Pagka ikaw ay lingkod ng Diyos, ibig sabihin meron kang relasyon. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod sa isang establishmento kung wala kang karapatan. Bakit? Hindi ka susweldohan eh. Okay? So iba yung grace, ano? Yung grace po, napaliwanag ko dati, ito po ay regalo ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, no? Ito'y kaloob. Ngunit ang blessing po at yung sinasabing lingkod na tinawag ng Diyos upang siya ay mag-serve para sa Kanya, para sa Kanyang gospel, para sa mga kapatiran, nagiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain dahil meron siyang pinanghahawakan na salita ng Diyos. And there is no exception. Hindi ka pwedeng, kung babasahin mo yung Romans, ano, hindi walang exempted. Okay, dahil buo at pinali ang salita ng Diyos at hindi ka makakapag-excuse. Makikita mo yan sa Roma 1. I believe Roma 1 verse 20, no? Kung titignan mo yan. Okay, so let's continue. So walang exception, no? Kaya nga yung sinasabi natin is estrangement, ibig sabihin ay alienation, antagonism, hostility, ibig sabihin yung pagiging ah, hindi sang-ayon, no? Oposisyon, no? Ikaw ay nagiging unfriendly. Ito yung unfriendliness, disaffection, no? Disaffection, isolation, difference, parting, division, divorce, disunity, lahat po yan ay makikita natin in positive and negative term, no?
na sinasabi natin. Kung ikaw ay sa Panginoon, ikaw ay dinismember na dun sa dating miyembro ka ng samahang hindi ligtas. Dahil ngayon ay ligtas ka na. So may distansya ka na, you have broken up with the people of the past na hindi na kasing halaga ng ginagawa mo ngayon na napakahalaga sa harapan ng Diyos, dati wala, no? Ikaw ay nag-split na sa kanila, ikaw ay nagkaroon ng breach and turning away, at yung sabi nga natin, kung ikaw ay baligtad naman, magiging bitter ka at magiging resentful ka sa magiging kasama mo na hihiwalayan mo. Yun na po yung sinasabi nating apostasy. Okay, so dito sa 2 Timothy 3:10, napakahalaga itong makita natin yung sinasabi na example. Eh, dito po natin makikita example, no, ng isang Kristiyano na ah, makikita natin yung doktrina ng leader niya. Diba? Sinasabi ni Pablo rito, no, but thou hast fully known my doctrine. So alam mo na yung mga katuroang tinuro ko sa iyo, no? Manner of life, purpose, faith, long suffering, love, charity po 'yun, no? At saka patience. Ang sabi rito sa Tagalog, ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. So anong sinasabi nitong verse sa ating ito? Kung ikaw itong taong ito na sinasabi mong Kristiyano ka, and you have grown to be a mature person, no, in Christ, ito po yung makikita mong lifestyle na makikita ang pag-uugali at layunin sa buhay. At ito ay tutularan ng mga nakikinig sa'yo. Kasi kung hindi, baka bulag yung mga taong hindi nakikita yung example na pinapakita mo sa buhay mo na pagsunod sa Diyos. Okay? Kaya nga yung sinasabi rito, manner of life, yung purpose ng buhay mo eh hindi na katulad noon. Meron ka ng pananampalataya na ikaw ay meron kang long suffering, no? Matindi man yung dumadating na dagok sa iyong buhay, eh nandiyan pa rin yung alam mong maraming nakakakita sa iyo at nakakaalam kung paano mo pinapamuhay ang binigay sa iyong ng Diyos na panibagong buhay. So, magpunta po tayo dito sa isang aspeto naman, no? At ito ay tungkol sa mga kaaway ng krus ni Kristo. Ngayon, dito sa Pilipos 3:18 at 19, makikita po natin tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayoy luha ang inuulit ko. Malimit kong sabihin. So, ibig sabihin po ng madalas na sabihin, ano, malimit sabihin o binabanggit doon sa mga kasama ni Pablo. No? Kung titignan po natin ang pag sinabi mong malimit, meron silang malimit na fellowship at pagpapaalala sa bawat siguro isa, at pagpapaalala niya, no? At ngayon luhang inuulit ko. Bakit luhang inuulit? Kasi siguro baka may nakikita siyang mga iba na hindi gano'n ang lifestyle na kapareho ng pinapakita, tinuro niya, tinuturo ng Panginoon na ipamuhay niya. Dahil ikaw ang nakipag-isa na kay Kristo. Ngunit ikaw ay nakikisama pa dun sa mga bagay at mga tao na supposed to be, dapat ah, kaibigan mo nga sila, ngunit hindi mo sinasamahan dun sa mga bagay na makakasira sa iyong pagkakristyano o sa pagkaunawa mo sa salita ng Diyos dahil ikaw ay nadadala na kasama nila. So marami ang namumuhay. Okay? Namumuhay. Ibig sabihin, makikita mo na ang ganda nila magsalita, ngunit makikita mo na sila ay parang hiwalay doon sa kanilang tinanggap na katuruan mula sa Diyos.
at sila yung nagiging mga kaaway kahit na nasa loob ng church, kikita mo nagmumurahan pala, 'no? At kung hindi man nakikita yung, pagmumura 'no, pakikipag-away, makikita mo na sa labas o sa kanila mismong pamilya hindi nila ma-apply yung sinasabi na ito. At mahirap talagang i-apply, 'no, dahil, ah, kung ikaw ay, hindi naman nakikita at, ikaw ngayon ay, nandun sa testing, malimit sa hindi ano, tayo ay nadadala. Ngunit binigyan tayo ng Panginoon ng tulong, at 'yan ang Holy Spirit na nasa atin upang humingi tayo ng pagtutuwid at manumbalik sa Kanya. At alam natin 'yan, naituro ko na rin po 'yan sa Hebreo 4:16 na binigay sa ating karapatan ng Panginoon na magpunta sa Kanya dahil sa Kanyang anak. So, sa pangangailangan nating panahon, 'no? So, dito po sa verse 19, kapahamakan. So, ano ano na po itong kahihinatnan, 'no? Ito pong daratnan ng mga malimit na binibigyan ah, ng warning, umiiyak na nga kahit na yung nagsasabing nasa pamilya mo, Kristiyano, sinisira niya naman ang kanyang buhay. Eh, alam natin sa kanyang journey dito sa buhay, hindi puwedeng hindi dumating sa kanya yung pag-ani ng kanyang tinatanim, 'no? Alam po natin 'yan, kung ano yung itanim mo, do'n sa planter, meron kang aanihin. Kapahamakan ang kahihinatnan. So, kaya nga lumuluha tayo dahil minsan yung ating mga kasamahan na dati nating, ah, ka-fellowship, 'no, ka-close, nawala po at ito po'y nakakahinayang at sila po ay, nandito na sa kabilang pag-agos. Umalis po sila pareho nung ating example kanina sa, na si Demas, 'no, na ni Pablo. Dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. So, ibig sabihin, nag-iba po yung kanilang, ah, paglakad. Kaya nga sinasabi dito yung ating paglakad, 'no? Ikinararangal nila ang bagay na dapat sana nilang ikahiya. So, pinagmamalaki pa at yung kanilang isipan ay nag-iiba. Okay, dapat ang isipan nila ay nandun na sa aspeto na umalis ka na diyan, graduate ka na diyan, Ginraduate ka na ng Lord, iniba ni-recreate ka niya according to Second Corinthians 5:17. Nagkaroon ka na ng new creation. Marami na siyang binago sa sistema mo. Ngunit kailangan mo itong kailangan mangyari at mabuhay ito ayon sa kanyang nais para sa iyo na dapat mong sundin. Kundi ang mga bagay na makalupa ngayon ang ipinalit niya dito sa kanyang tinanggap mula sa Panginoon. So nakakahabag po 'no at, yun nga po na luha ang inuulit ko sabi ni Pablo. Malimit kong sabihin yung pagpapaalala. Ngayon dito po sa James, kung titignan natin ang James po 'no, sa konteksto, ang James po ay sinulat, ito kapatid po ni Jesus ito 'no, si James, na nagsulat nitong, epistle na ito or itong, Book of James. Ito po ngayon ay, para sa mga Hudyo, pero meron po tayong makikita para sa church age. Ito po yung puwede nating i-apply, okay. So sabi dito sa James 4:14 or, tama po 14, nakalagay po 13 kasi. Sa 14 po, sorry po sa, ah, maling ano 'no. Sa verse 14, "Ni hindi nga ninyo alam." Okay, so ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. So ang ibig sabihin, if you will continue dun sa sinasabi natin kanina na si
Pablo ay luhaan at, nagpapaalala at pinakita niya na example niya sa buhay, kung ano ang pananampalataya at, yung supposed to being dapat, bigyan ng pattern sa buhay mo, yung buhay ng leader mo at, kung sila yung nakikita mo na maayos sa paningin ng Diyos at kung hindi puwede mo ring sabihan yung leader mo, mukhang mali ang, ano mo, baka puwedeng, tingnan natin kung tama ba yung ginagawa mo. So, ito po yung mga aspeto na kapareho ng sabi dito sa verse 14, hindi nga niyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. So, if you don't know what will happen to you tomorrow, ay may mananatili ka bang malayo sa Diyos o lalayo sa Diyos? Abay, puwede po ba ang mga Kristiyano, mag-isip-isip ka naman, 'no? Kung ikaw ay ang layo mo na, naku, ewan ko na lang kung, pareho ng prodigal son. Yung prodigal son at least, alam mo na nung, nakita niya yung sarili niya, unless na makita mo yung sarili mo that you are lost and you don't know that you're lost, makikita mo na wala ka talagang, mahihita sa buhay mo. Unless na ikaw ay bumalik sa iyong ama. Katulad nung, bumalik na yon nung nakita niya yung kanyang sarili, 'no? At, dito makikita natin yung kaugnayan niya talaga na sa kanyang ama na binigyan niya ng halaga. Dahil nakita niya yung kanyang kalagayan na malayo na at, siya ay namamatay na at nawala na sa poder ng kanyang, pamilya, okey, nahiwalay. Okay, so ang buhay ninyo parang usok lamang. So yung sinasabi rito, dapat nating unawain dahil, ay bay sandali lang tayo rito, parang usok lang, nandiyan na ngayon, mamaya wala na, 'no? Sa halip daw sabi sa verse 15, anong ating gagawin kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. So ano yung sinasabi dito na ibig sabihin kung parang usok lang ang buhay mo, okey? Ah, 'Wag kang magsabi ng mga bagay na, "Abay next week, pupunta ako sa Amerika, pupunta ako sa ano." Ah, Lalagyan mo lagi sa huli ng Lord willing, kasi hindi mo alam ang buhay mo. Nagmamalaki ka tapos, pagdating ng time na yun, aba'y wala palang suweldo o wala pala yung inaasahan mo o hindi pala mangyayari mga bagay na yun, aba'y nagyayabang ka, 'no? Ibig sabihin inuunahan mo ang Diyos na baka kaya nga sinabi niya minsan dun sa isang hangal na, "Okey, you will, ah, drink drink and be merry," ang sabi dun, "But tomorrow you will die," sabi ng Lord, 'no? So, hindi natin hawak ang buhay natin kaya nga sabi rito, 'wag tayong magmalaki. 'Wag nating tignan yung mga bagay na puwede nating malaki at ipagyabang, 'no? Ito ay masama. Bakit? Because you don't know what tomorrow will bring to you, 'no? Hindi mo alam kung ano ang sasapitin mo sa kinabukasan. Ngayon pa lang nga, maya-mayang konti hindi mo alam yung nakangiti at tawa ng tawa na kaibigan mo, 'no, bigla palang malungkot na o kaya siya mismo ay nawala na rito sa mundo. So, ang nakakaalam na dapat niyang gawin, 'no, na yung mabuti, ngunit ayaw niyang gawin yon at di niya ginagawa yon. Ang sabi rito sa verse 17, siya ay nagkakasala. So, kung ikaw ay seryoso sa Christian life mo, ano ang sinasabi ng verse na ito sa iyo, 'no? Napakahalaga nitong verse na mga ating mga binasa upang maliwanagan tayo sa klase ng, paglakad natin upang makita natin ang ating sarili doon sa mga bagay na ating mga dinidesisyonan, pinipili, dinidesisyonan at mga ginagawa sa buhay. So, hinihimo ko kayong lahat, 'no, upang, tayo po ay
tingnan nating maigi ang ating sarili sa harapan ng salita ng Diyos kung tayo nga po ay, ah, nagiging, tapat dito. Okay, dito ngayon sa Episo, Ephesians, 'no, sa Efeso. Ang sabi po rito, meron pong effort tayong gagawin. Meron po tayong kailangang i-sacrifice. 'Pag sinabi mong effort, ikaw ay, parang nagtatanim ano, mahirap po magtanim, 'no? Lalo na kung ikaw ay farmer na nag, tatanim ay di biro. Sabi, maghapong nakatayo, hindi makaupo. So ibig sabihin 'no, na yung pagsisikap, dapat po nating gawin. We have to move, to mobilize our lives. Sikapin inyong mapanatili ang pagkakaisa. So, ito po yung pinaka sinasabi rito. You try hard to do or achieve yung mga sinasabi ng Panginoon na ito po yung binibigyan mo ng panahon at halaga para manatili ang pakikipag-isa ng Espiritu. Alam niyo po ba yung kapangyarihan ng isang church? Ang church na makapangyarihan ay mayroong Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu ng Diyos na yon, kung sila ay nagkakaisa, dahil lahat sila ay merong Espiritu ng Diyos, ang Christian church po kasi, ang lahat ng miyembro ay merong Espiritu ng Diyos para pag nag-pray sila, malakas ang kanilang prayer. May kapangyarihan. So yung spiritual church, at yung church na praying church, kung nag-iisa man yan o dalawa, isa, dalawa o tatlo nagtitipon sa pangalan ko, ako'y nasa kalagitnaan nila. No? At kung titignan po natin, kung ang ating prayer is unified, alam natin na meron tayong bond of peace, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod. Okay? So, sa inyo, kasi yung church na wala nito, walang kapangyarihan. No? At ang sabi nga dito 'no, iisang katawan. Ano yung iisang katawan? Si Jesus, iisa yung katawan niya, 'di ba? Okay, so yung katawan niya sino yun? Yun yung kanyang church na iniwan niya rito sa lupa. At yung mga ang nasa church age na sinasabi natin, kasi yung sa Old Testament hindi po church age po yun, kung titignan natin. Ang church age po ay yung age natin ngayon. Pareho ng sinasabi natin nung umpisa. Iisang katawan. Sino po naglagay sa katawan o sa church o doon sa body of Christ? Si Kristo po naglagay. Hindi po pwedeng ilagay natin ang ating sarili, no? Siya po ang naglalagay. Siya po yung nag ah, born, no? Siya po yung nagsisilang ng mga papasok doon sa katawan niya, no? At iisang espiritu at lahat po 'yon na nando'n sa isang katawan na ito ay merong iisang espiritu at ito ang espiritu ni Kristo. At ito ang espiritu ng Diyos. So meron kang tatlong bahagi ng Diyos na nasa iyo. The Father, the Son, and the Holy Spirit na naninirahan o nananahan sa iyo. Tulad ng may iisang pag-asa. So ano yung inaasahan natin na sinasabi dito? Yung ating makakamtan na mga pinangako ng Diyos para dito sa lupa at para doon sa langit. Thy will be done on earth as it is in heaven. Yung iisang pag-asa ng eternal life, iisang pag-asa na makasama natin siya sa tuwina kahit na tayo ay nandito pa sa mundong ito. Okay? So ito yung sinasabi na yun, nag-iisang pag-asa at yung pag-asa nating makapiling siya for all eternity at lahat ng mga pangako na makikita natin sa kanyang presensya sa ating buhay kahit saan man tayo naroon. Nang kayo'y tawagin ng Diyos, so ibig sabihin, merong pagtawag sa iyo upang buhayin ka ng Diyos sa relasyong ito na espiritual dahil ang Diyos ay espiritual, espiritu ang Diyos at ang makikipagkasundo lamang sa Diyos ay bibigyan niya ng buhay na espiritong nanggaling sa Kanya. Bubuhayin niya ang iyong patay na espiritu dahil sa kasalanan upang ito ay makipag-isa sa Kanyang anak na si Kristo.
tayo'y may iisang Panginoon. So, wala nang iba, iisang Panginoon, iisang pananampalataya. So, marami po bang pananampalataya? Naku, ang dami pa ang sakit ng ulo ko, ang daming klaseng paniniwala 'no, kahit yung mga Kristiyano 'no, na hindi nagbabasa ng Bible, meron silang ginagawang sarili nilang Diyos, nag-Diyos-Diyosan. Gumagawa sila ng sarili nilang hinuhubog nilang Diyos, hindi naman ganyan ang Diyos, eh. God is love. So, God must love you. Hindi ka paparusahan ng Diyos, hindi ka dadalhin sa impyerno. Naku, sorry po, hindi po yan yun, 'no? Iisang Panginoon, iisang pananampalataya. Ano yung pananampalatayang iisa? Yung pananampalatayang iisang espiritu na nasa iyo, yung iisang katawan na nandoon ka dahil katawan ito ni Kristo, iisang pag-asa na meron ka, ito po yung pananampalataya at iisang bautismo. Anong klaseng bautismo ito? Bautismo ng kamatayan po yan, nakasama natin, na namatay na tayo sa mga bagay na ating pong dating pinamumuhay na sinasabi natin kanina, ikaw ay inalis na ng Panginoon doon. Kaya ikaw ay nabautismohan sa kanyang kamatayan dahil ikaw ay kinundena na. Buhay ka pa dito, nalaman mo na ikaw ay may kasalanan, nakita mo na yung iyong kalagayan, ngayon ikaw ay sinabihan ng Panginoon na ito ang ah, pakikipag-isa sa akin, kailangan mong mamatay sa iyong sarili at ako ay gawin mong ah, partner sa buhay mo. Pakikipag-isa sa kanya tulad ng pag-aasawa, pakikipag-isa. Yung partnership na yon, ito po yung mangyayaring partnership because you will die to the old life to a new beginning of a new life. Kaya nga 2 Corinthians 5:17. Kung ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay bago ng nilalang, wala na yung dati. Ibig sabihin pong wala na yung dati, iba na po ang journey mo, iba na po ang lakad mo sa buhay na sinasabi ng ating mga pinapaksa ngayon. Iisang Diyos. Okay? So, iisa lang ang Diyos. No? At Ama nating lahat. Sino yung lahat na tinutukoy dito? Ang lahat ng tinutukoy dito ay yung mga nakipag-isa kay Kristo. Okay? At yung mga wala pa doon, pero darating yung point in time na makikipag-isa sila sa Panginoon dahil tatawagin din sila eh. Pero kung di sila makinig, ay iba na po yun. No? Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat. Sinong lahat yan? Higit sa lahat, kumikilos sa lahat. So ibig sabihin, wag natin higitan ng Diyos na gumawa tayo ng sarili nating karakter ng Diyos na gusto natin at ihubog natin yon, no? Diyos-Diyosan. Higit sa lahat, kumikilos sa lahat, no? Lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo. Ito po, kumikilos siya. Pilipos 2:13 kung babasahin po niyo. At nananatili sa lahat. Sino po yung nananatili sa lahat? Sa lahat ng mga nakipag-isa sa Kanya. May karapatan sa buhay na sinasabi niya. Ngayon, bilang pagwawakas, ito po yung sa Colossus 2:6. Okay? Sabi po rito sa ah, King James Version po, no, ang ginagamit ko pag yung English. As you have therefore received Christ. Okay, so tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon. So walk in Him. Walk, you walk in Him. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, ibig sabihin ng Panginoon, siya na yung boss mo, siya na yung master, siya yung sinusunod mo. Yung salita ngayon na naririnig mo, yun yung salitang ipapamuhay mo. Okay? Yung salitang narinig mo, yun ang magbabago sa isip mo, magbabago sa damdamin mo, at magbabago ng iyong kalooban. No? Hiwalay sa Diyos ang ating mga kalooban, ang isipan at ang ating emosyon, no? Pagdating dun sa ano, no? Sa buhay natin dito. Ngunit dahil naintindihan mo na nakipag-isa ka kay Kristo, ang sinasabi rito, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ano po ba yung paraang karapat-dapat sa Kanya? Ito po yung ating buhay dito
Habang nandito tayo hindi pa tayo kasama niya at darating ang panahon na yun, dapat po ang buhay natin dito ay nakalaan dun sa mga paraan at kapamamaraan ng makikita natin na ipinamuhay ni Kristo, ipinamuhay ni Pablo at ng mga totoong nakipag-isa sa kanya na mga leaders natin na nakikita nating ang kanilang buhay ay ah, nagniningas o kaya ito ay parang bituin na nagniningning. Okay, so ito po ang dapat nating pattern sa buhay. Para po pagka nagpe-pray tayo, sabi natin kanina meron tayong pagkakaisa dahil iisa ang ating espiritu, malakas po ang dating ng ating sagot sa buhay. Kaya yun po ang hinihimok ko o sinasabi ko at ang sinasabi ko rin dun sa mga kasama ko sa pananampalataya na nakahiwalay sa pananampalatayang alam namin ina-apply namin sa buhay namin dito sa mundo na nababasa namin sa salita ng Diyos at ito ang aming pinapahayag sa inyo. So salamat po sa ating pakikinig. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita at sa iyong sakripisyo Panginoon at ang sakripisyo po na dapat naming ipamuhay alang-alang sa iyo at sa pangalan mo upang kami po ang lahat ay umusad at marami po ang makakilala sa iyo, makatanggap, ah, maniwala, Panginoon, sa iyong mga salita. To believe and receive you bilang kanilang personal na Diyos na nagligtas at magliligtas din sa buhay dito sa habang kami nandito sa mundo. According dun sa pananampalataya na at purpose na itinakda mo para sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa iyong pagdinig ng aming panalangin ito. Salamat sa araw na ito at salamat sa mga tao, Panginoon, na makakakinig dito sa iyong pahayag upang ang kanilang buhay ay iyong baguhin at ang kanilang lakad ay matuwid ah, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Ito po ang hiling at dalangin namin sa tamis sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen.